Okay, no? Ipagpatuloy po natin yung naputol kanina sa part 1. Part 1 po yun. Part 2 na tayo ngayon. Yung nababanggit ko po si Esteban. Na kung saan si Esteban po gusto nilang namatay sa pamamagitan ng pagbato. Ano po? Hanggang mamatay. Gaya din ng kay Jesus, gusto nilang batuhin. Yung nabasa po natin sa 1:5:17-18, dumampot sila ng bato. Kasi po nilabag niya yung araw ng pamamahinga, nagpagaling siya. Hindi lang yun, tinatawag niyang Ama ang nasa langit. Kaya doon po sila galit, pinapantay daw po nila ang kanyang sarili sa Diyos. Tao ka lamang, sabi nila. Kaya gusto nila batuhin si Jesus. So, hindi po nangyari yon dahil may gobyerno, inabla po nila hanggang atulan ng kamatayan si Jesus at sinisigaw nila, ipako na lang sa cross si Jesus. Yang Roman government po kasi, yung capital punishment ay pagpapako sa cross. O pagpako sa cross, ang kanilang mga sintensya. Yun po nangyari kay Jesus Christ, ano? Yung dito po kay Esteban naman, yung ugali nilang mga Hudyo. Babasahin ko po, dito sa Gawa 7. Ito po sa 51. Napakatigas ng ulo ninyo. Ang mga puso at tenga ninyo ay parang mga pagano. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga ninono, yun din ang ginagawa ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ng Espiritu Santo. 52. Sinong propeta ang hindi inosig ng inyong mga ninono? Pinatay nila ang mga nagpahayag tungkol sa pagparito ng matuwid na lingkod na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. 53. Tumanggap kayo ng kautusan ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi naman ninyo ito sinunod. Yung nagpapahayag kay Jesus, pinatay din po nila. Pinatay din nila. Mismo si Jesus po, yung tinatawag na matuwid na lingkod, si Jesus po yon. Pinapatay din po nila, pinagkanulo, pinapatay. Sa 54, nagitngit sa matinding galit kay Esteban at ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito, yung salita ni Esteban. Kaya nagitngit sa galit. 55. Ngunit si Esteban puspos ng Espiritu Santo at tumingala sa langit at nakita niya ang kalwalatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. 36. Kaya sinabi niya, tignan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang mga tenga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban. 58. At kinaladkad niya siya palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa pahanan ng isang binatang nangangalang Saulo. 59. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Yesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. 60. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang papanagutin sa kasalanan ito, at pagsabi nito, namatay siya. Siya'y namatay. Ayan. Anong sabi ni San Esteban? Jesus, tanggapin mo ng aking espiritu. Kasi po yung espiritu ng tao iiwalay sa kanya. At yung katawan may iwan po sa lupa. Yun po ang nililibing. Yung espiritu po, babalik na puro sa langit. Kung saan nanggaling sa Diyos yan. Dito, binato nila si Esteban hanggang mamatay.
Yun po ang mga ugali ng mga Hudyo, bato. Kaya gusto nila si Jesus babatuin. Kanya lang si Jesus, hindi nila mabato, umaalis si Jesus. Tsaka dumadami na po ang mga tagasunod ni Jesus. Kaya nahirapan na rin sila. Ano po, sa kasaysayan, kung babasahin niyo po yung 4 na libro, Mateo, Marcos, Lucas 1, nandun po yung mga history. Ano po, diyan pumasok na po yung gawa, tsaka iba pang mga Biblia. Ano po, ngayon, marami pong hindi naniniwala kay Jesus. Kaya si Pedro, yung natanggap niyang minsay galing sa Diyos sa Mateo chapter 16:13 hanggang 18 yun, ano? Na binasa natin kanina, na itong si Jesus nakaharap niya, siya pala ang Kristo. At sinabi ni Jesus, hindi mo tinanggap sa tao yan o kanino man, kundi tinanggap mo sa aking Ama na nasa langit. Kaya yung amang nasa langit, yun ang ginagawa ni Jesus na sinasabi niya sa mga Hudyo kaya galit sa kanya. Kaya sa patuloy na kasaysayan ng mga apostol ngayon nagpapaliwanag sa mga tao araw-araw at sa mga templo na itong si Jesus, yung pinanganak ni Maria, siya pala ang Kristo o tagapagligtas. Sa Gawa 4:12, si Jesus ay tagapagligtas. Ayan po, in Christ alone. Kay Kristo lamang ang tagapagligtas. Ano po? Sa Gawa 5:42, araw-araw, sabing ganon, nangangaral sila sa templo at sa mga bahay-bahay. Pinapakilala nila si Jesus, yung Jesus na pinanganak ni Maria na 3 taon siyang nangaral, na nakita nila, nahawakan ng kamay, namasdan, nakakausap. Pero hinatulan ng kamatayan at namatay siya at muling nabuhay. Kaya nung siya po ay mabuhay maguli, yung sa Gawa naman, yun po yung tinuruan niya yung mga apostol para may pagpapatuloy ang kanyang ministeryo. Nakalagay po sa Gawa 1. Ito, babasahin natin, ano? 1:1. Sa aking unang, mahal kong Teopilo, sa aking unang aklat na sinaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa simula. 2. Hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. O, kita niyo po, umakyat sa langit talaga. Sabi ni Lucas, bago siya umakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nag-iwas siya ng bilin sa kanyang mga apostol, kanyang inang. Sila Pedro po tinutukoy. Sa loob ng 4 na araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Kasi po, nabuhay na siyang maguli. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa 4, samantalang si kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo, yung Espiritu Santo. 5, si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismo kayo sa Espiritu Santo. Ito po yung pagdating ng Espiritu Santo sa kanila. Sa panahon ng Pentecostes, yung Gawa, chapter 1, pagkatipon silang lahat sa isang lugar, nang sumapit ang araw ng Pentecostes. 2, walang ano-ano, may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng hugong na malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. 3, may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. 4, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Ito po yung sinasabi doon na sabi niya sa 5, si Juan nagbabautismo sa tubig, ngunit
di magtatagal ay babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Kaya sa 4 ng Gawa 2:4 at silang lahat ay napospos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkalob sa kanila ng Espiritu. Oh. Kaya kahit marami pong tao, iba-iba po ang lingwahe nila. Na-convert po sila kasi napospos po ng Espiritu ang mga alagad. Kung ano ang lingwahe mo, yun ang sinasalita nila sa inyo. Ito po yung mga tao sa panahon ng Pentecostes. 5, may mga debotong Hudyo noon. Noon pa pala, meron na po pala mga deboto, Hudyo pa. Sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa, buong mundo. 6, nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao na mga sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Yun po, yung espiritu na pumuspos sa kanila. Halimbawa, nandun ka, Arabo ka, salita ng Espiritu Santo, Arabo. Yung sinasalita ng alagad, yung lumalabas sa bibig niya, is Arab language. Yun po sinasabi rito. Sa Biblia na binabasa ko, sa 7, sa pagkamanga at pagtataka ay kanilang sinabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsalita sa ating wika? Tayo mga ito na po sila, taga Parsia, Medina, Hela, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia. Mayroon pang ating mga taga Phrygia, Pampilya, Ehipto, at sa lupaing Libya na malapit sa bayan ng Cyrene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hentil na hikayat sa pananampalatayang Hudyo. Yung po palang mga Hentil dito nakalagay po, mga Hudyo at mga Hentil na naikahit sa pananampalatayang Hudyo. Kaya sabi ko nga po, madalas, kung lilipat kang reliyon, hindi naman po problema yon. Kasi yung pong mga Hentil, lumipat po sila sa mga Hudyo. Yung reliyon ng Hudyo, nilipatan nila. Ano po? May mga Greta, Arabia, so sina po ito, paano sila nakapagsalita sa ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang ginawa ng Diyos? Hindi sila lubusang maunawahan ng nangyari, kaya nagtanong sila, ano ang kahulugan nito? Ngunit may ilang nagsabi ng pakutsa, lasing lang ang mga iyan. O yun, yung mga nangungutsa, dahil nag-speaking in tongue po sila eh. Ang tawag po doon, speaking in tongue. Nagsasalita ng iba't ibang lingwahe. Kita nyo po, nagtaka sila. Mayroong mga taga-Arabia. Sipin nyo po yun, nasalita nila, Arabic. Kasi nga po, gawa ng Diyos yun sa Espiritu Santo. Kaya na-convert po sila. Iba-ibang lingwahe po, Ang na-convert ay 3,000. Kaya yung mga taong yon na-convert po, may 3,000. Ayon po dito sa tingnan po natin, sa 41. Ito, 40. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kaniyang sinabi
at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masasamang laing ito. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. 3,000 tao po nadagdag sa mga mananampalataya o alagad ng araw ng Pentecostes, nang yung Espiritu Santo na nakita nila galing sa langit na parang dila ng apoy at nagsisanib sa kanila at nagsalita na po sila ng lingwahe ng bawat isa. Kaya sabi ng mga tao, bakit naintindihan natin ang salita nila? Salita natin yan Yun po yung kapangyarihan ng Diyos, yung Espiritu Santo. Kaya sabi ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi nyo natatanggap ang Espiritu Santo. Kasi po, ang Espiritu Santo, siya po yung kapalit niya kasi tuluyan na po siyang umakyat sa langit. At ngayon, nasa langit po si Jesus. Ang sabi ni Esteban, nakita ko, nasa kanan ng Diyos Nakita niya, bukas ang langit. Biyaya ng Diyos po sa kanya. Nakita niyang bukas ang langit. Kaya, magbuhat noon, ipinangaral po nila Pedro, merong naniniwala, meron namang hindi. Hanggang sa panahon po natin, ipinangangaral din po namin si Jesus, siyang tagapagligtas, ang anak ng Diyos, na tagalangit. Marami rin pong hindi naniniwala. Yung iba, naniniwala sila, isa lang siyang propeta. Kaya tawag nila sa kanya, Propeta Jesus. Yun naman ay nakalagay naman sa 1:4. Yung kausap niya po yung yung babae ni Jesus. Sabi ng babae, napag-alata ako na isa kang propeta. Sabi ni Jesus, ako nga. Inamin naman niya na propeta siya, nang kausap niya yung babae. Doon sa balon ni, ito po, babasahin ko na lang po, sa 1:4. Ito po, nakalagay, yung balon ni Jacob, kung tawagin po yun. Sabi po rito, ng Kananea, babae, shortcut po natin, Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Sa 1:4-19, ito na po, shortcut ko na lang po, Kung meron kang Biblia, basahin mo, yun, chapter 4 ng 1. Yun po, makikita nyo po ron, Ang sabi sa 19, sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko, isa kang propeta. Yun po, isa kang propeta. Sabi po, ay ganito, may sagot po si Jesus Tignan po natin, Ito, sinabi ng Jesus, maniwala ka sa akin. Yun po, pag-amin ni Jesus na isang propeta. Darating ang panahon na sasambahin ninyo hindi sa mga bundok na ito o sa Jerusalem. Ayun, po. Ngayon, ang nangyari sa 25, sinabi ng babae, nalalaman ko po darating ang Mesiyas. Kita nyo? Mesiyas kanya, tagapagligtas. Alam po nila, meron darating talagang tagapagligtas. Hula yun Tuloy natin. Ang tinatawag na Kristo. Kaya sabi ng Diyos kay Pedro, hiyang anak kong si Jesus, siyang Kristo o tagapagligtas. Kaya sinabi ni Pedro sa kanyang pangangaral sa kanilang journey kasamang mga apostol, na itong si Jesus siyang Kristo o tagapagligtas. Ayon dito sa babae, po. Sige, basahin natin muli. Sinabi ng babae sa 25 po, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siyang magpapahayag ng mga haming sa amin ng lahat ng bagay. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Sabi ni Jesus, yun. Inamin na ni Jesus, siya yung tagapagligtas. Ako yung tinutukoy mo. Sa verse 25 ng Gawa
chapter 4 ay 1:4-25, yung sinasabi na ng babae sa 25, sa 26, sabi ni Jesus, akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Sabi ni Jesus. So, maliwanag po, yung inaantay nilang Mesiyas, tagapagligtas, ay dumating na pala. Pero sa history po, hanggang ngayon, yung mga Israelita, naghahantay pa po sila. Kasi nga hindi sila naniniwala na si Jesus ang tagapagligtas. Kaya sila Pedro, patuloy po nilang pinakikilala sa mga tao sa panahon nila. Ngayon, marami pong na-convert, naniwala na si Jesus ay siyang Kristo. Pero hindi lahat naniwala. Hanggang sa panahon natin, marami pa rin hindi naniniwala si Kristo ay tagapagligtas. Ang sabi ng iba, o sino ako? Isa po kayong propeta, sabi nila. Inamin ni Jesus naman, propeta siya. Dito po nakasulat yon. Yung tagpo nila ng babae, Kananea. Ano po? Yan. Chapter 4 po ng 1. Kung meron kayong Biblia, kayo na po magbasa. Kumpletuhan nyo na lang yun, ano? Ang akin lang po, pinipili ko lang kasi yun lang ang pinapaksa natin. 28. Iniwan ng babae ang kanyang banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon. Sabi niya, ali kayo sa 29. Tignan ninyo ang taong nagsasabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na nga kaya ang Kristo. May patanong, siya na kaya ang Kristo. Samantalang sa 29 ay 28, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng mga bagay. So, pinahayag ni Jesus kayo yung tungkol kay dito sa babae, yung kanyang maraming asawa. Yan. Kaya may patanong yun sa kanya, siya na nga kaya ang Kristo? Doon pa lang parang meron na siyang konting paniwala, pero nagdududa pa rin siya. Kasi sabi ni Jesus, ako nga yan. Okay? Tuloy natin. Samantala, 31, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabi, kumain na kayo. Ayan. Punta tayo sa 39. Kasi sa 30, kaya't lumabas ng bayan ng mga tao at nagpunta kay Jesus. Punta tayo ngayon sa 39. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniniwala kay Jesus dahil sa unang bayan. Sinabi sa akin ang lahat ng aking ginawa. O, kita nyo, wala palang malilingit sa Panginoong Yesus. Ang lahat ng ginawa ng tao, alam ng Panginoong Yesus, all-knowing siya. Paano mo sasabihin ngayon hindi Diyos ito? Alam na lahat. Yung Samaritanang babae po, kay Kananea ka ako na, sorry Samaritana, alam niyang lahat ang nangyari sa buhay niya. Samantalang sa kasaysayan, bawal mag-usap yung, yung Samaritana, ang mga Udyo, bawal. Maraming Samaritano, yung Samaritana yung babae. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patutuho ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Yun ang patutuho. Na sinabi ni Jesus lahat. Yung pagiging maraming asawa ng isang pamilya lang. Kaya't 40. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakausap na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya. 41. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. 42. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon. Hindi dahil sa sinabi mo,
kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Kita niyo po, pinatunayan ni Jesus tagapagligtas siya. Kaya naniwala yung mga Samaritano, Samaritana. Ano po? Pero sa panahon po natin ngayon, marami pong hindi pa rin naniniwala na ugaling udyo, na tao ka lamang. Sino yung nagsasabing tao lamang? Wala pong paninira, ha? Yang Iglesia ni Cristo na tatag ni Mount Felix Manalo, isa sa kanilang doktrina, hindi naging Diyos kailanman si Jesus, kundi tao lang na tagapamagitan. Yung ugali ng udyo, kaugali po nila. Na hindi po sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Kanina binasa natin sa part 1, yung 1, 5, 17, 18, at saka 10 ng 1, verse 31 hanggang 33, na si Jesus ay kapantay ng Diyos, siya ay Diyos. Dahil tinatawag niya mismo ang Amang Diyos sa langit na aking Ama. Di po ba? Sa dami ng reliyon, hindi lang Iglesia ni Cristo na tatag ni Mount Felix Manalo ang hindi naniniwala. Even ang mga Muslim, hindi po tagapagligtas si Jesus sa kanila. Siya ay isang propeta, kaya tawag nila sa kanya propeta Jesus. Kahit po sa Quran nakasulat si Jesus, hindi sila naniniwala ng tagapagligtas. Atheist, hindi rin naniniwala kasi hindi naman nila nakita ang Diyos, hindi nila nakita si Jesus. To see is to believe kasi sila eh. Marami pa pong mga reliyon ang taliwas. Yung Jehovah Witness, si Jesus naman maliit na Diyos. Kung ang Diyos ay senior God at junior God. Kasi doon po sa Biblia nila, small letter po, yung 1, 1, 1, 2, 3 about Jesus. Small letter po, no? Pero yung Diyos, big letter, capital letter. Kaya small letter, kaya malihit na Diyos. Kaya tatandaan ninyo, ang tagapagligtas po ng tao. Ito sabi ng mga Samaritano 42, 1:4-42. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon. Hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Period. Alam na naming siya nga ang tagapagligtas at ng sangkatauhan. Praise the Lord. Meron po palang tagapagligtas ng buong tao, lahat ng tao, sangkatauhan. Yun po yung nakalagay naman 1:3-16. Tignan natin ano po. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ayan, sangkatauhan po pala nakalagay dito. Kaya't ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak. Sino po? Si Jesus Christ. Upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung sumampalataya po sa kanya. Ibig sabihin, yung naniwala po kay Jesus, kung ano po yung nakasulat sa Biblia, ano po? About Jesus, paniwalahan nyo pong lahat. Huwag po kayo selective. Yung iba po, selective sila. Sabi ni Iglesia ni Cristo kay Manalo, natatag ni Mount Felix Manalo, si Jesus hindi Diyos, kundi tao. Selective sila. Pag nabasa nila, si Jesus ay Diyos. Ayaw nila dun. Yung Muslim, hindi rin tagapagligtas. Gusto nila, propeta lang. Yung sabi ni Jesus, sa inyo naman, sino ako? Sino ako para sa mga tao? Isa ka pong propeta. Yun, propeta naman talaga si Jesus. Ano po? Pero hindi tagapagligtas. Atheist, hindi rin naniniwala kasi hindi nakikita. At marami pang iba. Ay yung ano pa, yung
ang Diyos, siyang anak, siyang Espiritu Santo. Yung 3 in 1 din sila. May tawag sila ron eh. Hindi rin yun. Kung anong kinukulapol nila eh. Wala naman nakasulat sa Biblia. Sinabi ni Jesus, ako ang tatay. Hindi rin naman sinabi ng tatay, ako si Jesus. Eh lalong wala sinabing Espiritu. Ako ang tatay, ako rin ang Jesus. May tawag doon, Trinity. Unitarian. Huwag po rin kayo maniwala dyan. Ang tagapagligtas lang po si Jesus. Wala na pong iba. Kapag meron ng aral ng tagapagligtas, iba sa ibang paraan. Lalo yung sa Badista, hindi naman naniniwala. Pagka kumain kang baboy, di ka pupunta sa langit. Di maliwanag po, ang tagapagligtas ang baboy. Huwag kang kakain. Maliligtas ka. O kasi pag kumain ka, hindi ka pupunta ng langit. Huwag kang kakain ng daga, huwag kang kakain ng hipon, ng mga isdang walang kaliskis. Huwag mong kakainin yon. Pero pag kinain mo yan, pupunta ka ng impyerno. Hindi ka papasok sa langit. Ibig sabihin, huwag mong gawin yung papasok ka sa langit. O anong tagapagligtas nila? Hindi po ba ganon? Hindi na si Jesus ang kanila pinopromote, yung pagkain lang. O baka membro kayo na sa Badista dyan. 7-day Adventist, yung isang nakapost ko, nakipag-debate kay Pastor Dodoy Periol na namumutol ng talata sa Biblia. Booking sila eh. Tandaan niyo po, pag ano po yung nakalagay lahat kay Jesus sa Biblia, paniwalaan mo kasi yun ang pananampalataya mo. At yung pananampalataya mo yun din ang hanapin ni Jesus. Panguli, tandaan niyo po part 2 ito. Yung part 1 po, kasi naputol bigla eh. Puno na pala yung aking yung lalagyan sa cellphone. Kaya in-advise ako, clean up. Kaya nilinis muna po, Kaya nakapagpatuloy ako. Salamat naman at merong ganong mga dapat gawin para malinis yung lalagyan ko sa cellphone, yung mga nakasave. Panguli, sabi ko, dito po sa Lucas 18:8, sa second paragraph, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, referring to Jesus, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Yan po, Kaya yung pananampalataya mo, magiging basihan kung kukunin ka ni Jesus sa pagdating niya. Yung second coming, kung tawagin po ng karamihan. Kung kukunin ka. Kung pananampalataya mo, putol-putol, selective, kung ano lang yung gusto nyo, yun lang ang gusto nyo, yun nakasulat sa Biblia, hindi nyo lahat tinatanggap, ay hindi kayo makakasama. Hindi ganon. Ang nakalagay doon, meron kaya siyang daratnan ng pananampalataya sa mga tao. Pag nananampalataya ako, dagdag po ba? Para sa ninyo, sige, ano man sa isip ninyo, ayan ko na yan. Ito, paano masasabing tamang pananampalataya mo? Lahat naman tao naniniwala. Pero kailangan biblikal. Ito po, babasahin ko. Pandagdag lang, sa wakas, sabi ko panguling talata. 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Sino yung anak? Si Jesus. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Paano mo patutunayan ang pananampalataya mo? Sa pamamagitan ng pagsunod kay Jesus. Ayan po. Yan po ang faith na hanapin ng Panginoong Yesus sa lahat ng tao sa kanyang pagdating dito. Yun nakalagay po sa Lucas 18:8. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na re-reveal mo sa akin, sa amin na nakikinig ngayon sa bidyong ito ng katotohanan. Na darating po ang Panginoong Yesus, ang hanapin niya yung pananampalataya. So, ni-reveal mo po ang iyong anak na si Jesus ay tagapagligtas. Siya po ang Mesiyas o
Kristo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa paglilinaw sa amin sa oras pong ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ikaw naman na kaibigan, minsan pa, i-share mo naman sa iba. Malay mo, pag na-share mo, magliliwanag naman sa kanila yung katotohanan nito. At ikaw naman na-sharean, i-share mo rin po, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong Ang Tunay na Pagbubunyag ng Salita ng Diyos ayon sa Biblia. God bless us all.